So what's up mga kabembem, no? So yun, may umorder sa atin. So samantalayin na natin to, no? Beginner. So inano niya kung ano suggestion ko. Maglalaro din daw siya soon. So for now, magpa-practice muna siya sa bahay nila, no? In-order ni Suresh yung S-Long na Dark Phoenix. So ito, out of the box, malakas. Like 480 FPS to 500. So ngayon, ang kagandahan sa kanya is fully upgraded na. So spring na lang tayo dito magbabawas, no? Kung maglalaro siya 450 FPS AR, so bababa na lang natin, which is madali lang naman sa atin yan, no? So yun, kagandahan dito is sulit. Now, ang dami, nung una, ang dami niya sinabi na kesyo beginner siya, naghahanap siya ng mumurahing unit, ganon. Ganito yan mga boss. Para sa akin kung kaya nyo gumastos, kasi hindi ka naman papasok sa hobby na to na ganun lang. So dito is may involved na budget talaga. So hobby to ng meron. Okay? Ngayon, marami kong na-experience na upgrade, nagpapagawa, nagpapaayos, galing sila dun sa mumurahing unit. May mga tig 8,000, 10,000, gano'n, no? So ako, kung kaya naman ng budget nyo yung mga reliable unit like ENC, eto si S-Long, Oslong, push na kayo doon, no? May mga mahalin like GNG, which is naka-experience ako, kailangan mo talaga siyang i-upgrade, no? Kailangan mo itulak pataas yung FPS. Medyo maselan kasi minsan may ETU, may MOSFET, no? So iba-ibang angulo rin. Ngayon, yung sa amin kasi, o ako, alam ko yung gastos, alam ko yung hindi biro. So ginaguide ko na. Ginaguide ko yung nagiging customer natin, yung nagtitiwala sa atin, no? Kung ito yung pasok sa budget, kung ano yung plano, di ba? So ito yung gagawin natin, ito yung gagawin ko, no? So ngayon si Sir, as beginner, so nirecommend ko sa kanya to at kaya naman ng budget niya, no? Unang-una, sabi niya, mga budget friendly lang daw, ganun. Hanggang sa nagulat ako, syempre may unit, bibili ka ng battery, ng charger, bibili ka ng BBs, di ba? Sa BBs pa lang magastos na tayo. Ginagamit mo yung unit, so kailangan mo ng BBs, no? Tapos nag-upgrade din siya ng magazine, which is yung motorized magazine, dahil nga nagpe-prepare siya for future na maglalaro siya. Tapos kumuha na rin si Sir sa atin ng EOTech set, no? So ginawa niya is isang gastusan na lang, kasi yung nire-recommend ko, kaysa yung bumili ka tapos hindi mo magugustuhan, tapos upgrade ka dito, lagay ka ng ganito, lagay ka ng ganyan, no? So yung gastos nagdodoble-doble, no? So ako, kung kaya mong i-match yung gastos sa ganitong unit, ito na yung buo mo, ito na yung magiging output, or ito na yung itsura, pwede na sa pambahay, pwede na sa pang-field o pang-game site, doon ka na lang, di ba? Ngayon, kung gusto mo naman, kasi parang kumunoy ito, guys, parang kumunoy. Pag pumasok ka rito, lubog ka, di ba? Hindi totoo o kalokohan yung sinasabi na iba na tanong ka sa akin para mag-guide kita, para mas mura yung hindi maging magastos, no? Magastos to. Bili ka ng bala, may masisira, di ba? Kinakapos ka o naiinggit ka sa mga kalaro mo na ba't abot yung bala nila sa ganito, yung sa'yo bitin, yung FPS mo 350 lang, yung kanila 450. So talagang talagang mapapagastos ka. Ang kagandahan dito is may inspire ka magtrabaho dahil bibihisan mo yung unit mo, i-upgrade mo yung performance ng unit mo. So kailangan mo magtrabaho para syempre may pang tustos ka, di ba? So yun, eto yung S-Long natin na NTR Dark Phoenix, no? Ito yung pinabuo ni boss. So unbox na rin natin, no? So Taiwan unit to.
Yung pala isa, meron mga nagbaba siya ENC, ganyan. Actually, isa sa reliable yun. Isa as gun tech or airsoft tech. Gustong gusto ko yung ENC. Kasi talagang siguro ko pag bumili parang ilang years. Kung di mo naman pakikailaman at di mo i-upgrade, sulit na no? So si Eslong, ang kasama niya, inside the box is yung unit, tapos yung magazine lang, no? Natakil na naman natin yan. Pwede nyo na panoorin yan sa ibang video natin, no? Nandyan naman yan. So, ito yung unit. Yan. So, ito yung unit mismo. Yan, pakita ko sa inyo. Yan. Kita ba? Yan. So, yan yung unit. Polymer yung body. Tapos, yung kanyang handguard is CNC aluminum, no? Tapos naka-flash, na siya, suppressor out of the box, no? Ito guys, nagbukas ako, sobrang fully upgraded na talaga. Spring lang talaga papalitan mo na papalitan dito. Ang ganda, ultimo sa inner barrel hanggang yung chamber niya, kung makikita niyo yung chamber. Yan. Yan. Tapos naka-flat pass trigger, diba? Naka-enhance na grip. Yung grip gumagalaw kasi actually nare-remove to. So modular siya, no? Tapos syempre ang kagandahan dito is naka-DINS plug na rin, mga boss. Naka-DINS plug na rin. So fully upgraded out of the box. Yun lang. Syempre may requirements yung field, like kung mag-AR ka, 450 FPS, no? So yan, sample ng pagdadamit. Nakita nyo, di ba? Yan na siya, di ba? Parang walang dating, ganyan. So pimp natin ng konti, no? So si sir is kumuha ng EOTech set. So ano to, yung G33 tsaka 558. Yan. Yan, so unahin natin to. Unahin natin to. So ito yung G33, yung magnifier, no? Bakit inuna natin to? Ito, mga boss, toolless na siya. So wala kang kailangan na tools. Inuna natin yung magnifier kasi siya yung pinakadulo, siya yung pinaka-pet, para makita natin kung paano ilalagay yung magnifier. Ayan. So medyo sikipan natin, no? Kasi yan. Kasi binabali siya, mga boss, kaya sinikipan natin, no? Ayan. Magnifier lang kasi siya. So yan, yan yung itsura niya. Yan, ganyan. Yan. O, diba? Ngayon, naiayos na natin siya. Okay naman dun sa range na yon. Or move pa natin. Galing, no? Toolless siya, no? So hindi mo kailangan ng tools. Oops. Hindi kailangan ng tools to. So okay, nakalock na siya. Yan na yung magnifier natin. So lalagay naman natin yung red dot. Yung red dot naman, no? So ito yung red dot. EOTech 558. EOTech. So yan, nakaano rin yan, no? Toolless din, no? So ang pinaka the best position nito, mga boss, is 1 lang yung yung pagitan nila, no? Yan, 1 rail lang yung pagitan nila. Ayan, ayan. Ganyan yung pinaka best position. Nakita nyo, nagbago na kagad yung itsura niya, no? Gumanda na agad, no? Di ba? So kung gusto mo ng red dot lang, yan yun. Yan. Ngayon, kung gusto mong magnified o medyo malayo yung range, pwede mong set up as magnified. Ayan. O, diba? Napaka-pogi na agad niya. Yan palang ginagawa natin, mga bossing. So, si sir, mag-AR. So, pwedeng option niya is magazine, diba? Polymer magazine.
300 rounder na mga kamot type. Kasi yung kasama ni S-Long is 120 rounder na ano lang, na mid cap. So ngayon umorder din si sir sa atin ng motorized magazine. This is 1,200 rounds. Yan, may dummy bullet. Yan, kung makikita nyo, yan, parang may tunay, parang tunay, di ba? May dummy bullet. So ito is hindi mo nakakamutin, pindot ka lang ng pindot dito, makakit siya. So ito yung battery niya, battery operated siya. Nalagay mo lang siya dito sa may ilalim, no? O, di ba? Ngayon, hindi ko muna siya ipa-plug kasi hayaan natin si sir, no? Ito yung charger, may kasama na rin siya. Hayaan natin si sir na siya buminyag ng unit. Pakikita ko lang yung magiging output ng aming build. So, kabit natin. Yun. Sa una guys, since polymer kasi si S-Long, medyo maganit talaga. Medyo maganit. So, yan na kaagad yung itsura niya, no? Napaka-pogi na kaagad niya, mga boss. Yan, no? 1,200 rounds yung laman ng magazine yan. Yan, laman na bala, yan. 'Di ba? Tapos naka-EOTech set ka. So, isang gastusan lang, no? Ngayon, kung gusto mo naman pabawasan ng spring, bigyan mo lang ako ng pang labor, no? Tanggalin natin yung sobrang FPS dito. So madali lang yan. On the spot kaya natin gawin yan. Sa harap nyo mismo gagawin natin, no? So yan, no? 'Di ba? Buo na kagad. Oh. 'Di ba? Ang angas, 'di ba? So isang gastusan ka lang, bro. 'Di ba? Ayan, oh, napakaangas ng unit, oh. Ba, kung gusto mo pang maglagay ng forward grip, pero I think ito pwede na to, ganda, oh. O, di ba? So side tayo para mas ma-appreciate nyo. So bale, red dot, yan. Tapos magnified, di ba? Ngayon, kung nakamas ka naman, may kasamang riser to. May kasamang riser si G33, di ba? So yan, oh, napaka, so may dami bullet ka pa, oh. Di ba? Oh. So yun, kinukorek ko lang, no? Boss, ano yung masasuggest mo sa akin na unit as beginner? Beginner kasi is bago, di ba? Pero lilinawin ko yun na hindi porket beginner, bibigyan mo ng pipitsuging unit yan. Hindi. Kung kaya ng budget niya to, yun yung ibigay mo. Kung ano yung pinaka-best recommended na magpipit yung budget, yun tayo. Kasi merong mga maling pagtitipid. May gumastos ka na 8,000. Yes, nakabili ka ng unit. Wow, 8,000, sobrang mura. Minsan may spring battery pa. Tapos, ilang araw lang nasaking ka. Kapagawa mo. So, magkano yun? No? May papalitan kang pyesa, upgrade mo. Diba? Hanggang sa mabubwisit ka. Kasi hindi mo makuha yung gusto mo. Tapos, bibili ka ng bago. Diba? Tatambak mo yung unit mo. Ako, dumami yung unit ko. Bakit? Na-inlove na kasi ako dito sa hobby na to. Into airsoft din kasi ako, di ba? So isipin mo lang muna maigi. Papasok ka ba rito? Pag pumasok ka ba rito, kaya mo bang sustain? Yun, kasi marami akong kilala rin na pumasok, hindi kayang i-sustain. Nung nasira yung unit, wala na, natambak na, di ba? Meron naman, hindi na nakasabay, di ba? Unang-una, gastos. Sige, kung maglalaro ka, alam mo sapat to? Hindi. Meron ka pang helmet, meron ka pang mask, meron kang goggles, may vest, may BDU, bili ka ng boots, bili ka ng gloves, bili ka ng sling, bili ka ng war belt, di ba? Bili ka ng mga pouch. Marami. Oh, game fee mo, di ba? Game fee mo, tapos pagkain mo, transportation mo, or gas mo, di ba? Bahala mo, di ba? Yun lang yun tas nag-gun down ka pa o nasira pa unit mo. Yun yung ibig kong sabihin. Dito may beginner as experience, 'di ba? Which is na di-develop. Pero yung sasabihin mo na matipid, parang walang ganon. Walang ganon. Hindi mo sasabihin na matipid kasi as para sa habit to ng meron. Okay? Paano mo gagamitin yan kung walang bala? Tulad niyan, 'di ba?
Gumastos si sir dito, gumastos siya rito, gumastos siya rito. Siyempre, hindi yan tatakbo. Ako, best recommended ko is ito, yung Lipoly na Storm Power. Ayan. 1450 mAh, naka-jeans plug. Tapos, siyempre, kuha ka ng balancer charger. Di ba? Huwag kang magsisettle ng less kasi bibili ka rin eventually nung mas ano. So, ito yung balancer charger. Makikita mo yung voltahe mo dyan, kung ilan na lang yung laman ng battery mo. So, maganda siya. Kasama niya to is ito yung adapter, di ba? So yan natin kay bossing to, siya na buminyag nito. Yun, sinamantala ko lang yung pagkakataon, no? Siyempre, yun nga, may unit ka, hindi pwedeng wala tong dalawa. Tapos magazine mo optional, 1,200 rounds to. Pero yung 300 rounder, meron nga akong kakampi, kala niya enough na yung tatlong magazine niya. Nung naglaro siya, hindi pala, di ba? So nagtataka siya, ba't ang dami namin dalang magazine, di ba? Yung magazine ko pa lang na nakakabit dun sa pouch ko, ubos na yung isang pack ng bala. So magastos. Yung kalokohan yung ano mo ako kasi gagayad kita para maturuan nga, para hindi maging magastos o hindi maging mahal. Kalokohan yun. Huwag kayong ano dun, no? Ngayon, huwag din kayong padalos-dalos kasi merong biktima sinubo lang sa'yo pero ikaw mismo mag-review ka din. Tapos, tanong ka rin sa Gantech. Kasi, ang may alam naman talaga diyang Gantech Yung iba kasi, nababasa lang naman nila Pero ako, pwede ko sa yung i-rely o pwede ko sa yung baklasin sa harap mo to. Di ba? Para makita mo ano yung sinasabi ko. Di ba? Ngayon, iba-iba rin presyo. Kasi, meron ding same model, pero ito kasing supplier na to, fully upgraded na yung loob. Ito, singaw pa to. Kailangan mo pang i-upgrade to. Sa upgrade kasi yung consistent. Kailangan consistent yung unit mo. Syempre yung range. Ako, naka-AR ako pero yun nga minsan suspected na sinasabi baka mataas ang FPS ko. Hindi. Maganda lang yung pagkaka-compress ko, maganda lang yung pagkakatimpla ko, pagkakatono ko dun sa unit ko. 'Di ba? Minsan na-experience ko sa game site, nasa likod nila ako, pero pag binabanatan ko yung nasa harap nila, napapatingin sila parang, ba't ganun? Ba't abot? Bakit parang ang ganda ng takbo ng bala niya? Bakit parang ang ganda ng groupings? Bakit ganun? Diba? Baka malakas baril niya? Hindi. Nakatono baril ko, yung inyo hindi. Diba? Pwedeng nagpalit ka ng spring, pero hindi kasi doon natatapos sa spring na yun Spring ng spring, FPS na FPS, hindi. Consistency. Kailangan consistent yung unit mo. Kailangan technical kasi sobrang technical ako hindi ko pati papaliwanag ko sa yung pag-ikot ng BBs, kung paano tatama, kung paano nagta-travel, kung paano adjust ng hapa pagka mahangin. May kanya-kanyang techniques. May ganon. So iba-iba rin yung style, iba-iba yung may alam, ganon. Meron naman kuda ng kuda wala naman talagang alam. Nababasa niya lang o naririnig lang niya o nakikita lang niya sa unit, no? So hindi sa pag-ano gusto ko lang maging aware kayo. Gusto ko lang na mabuksan yung konti yung isip nyo. Gagawin ko tong vlog na to para maturuan ko kayo, para mag-guide ko kayo. Nasa sa inyo. Kung may mali ako, tama nyo ako. Kung may kulang dun sa nalalaman ko, well, gusto ko yung natututo ko, turuan nyo ako, magturuan tayo, di ba? Magtulungan tayo. Ang inaano ko kasi rito is ang dami ko nakikitang nasasaktan na na bumili ng ganito, nagsettle sa ganito hanggang sa nabuisit, bumili ng bago. Tapos pina-full upgrade, di ba? Meron naman akong mga client na, sir, baka pwede upgrade na natin 'yan. Kasi ganito, ganyan. Minsan inaano ko, gusto mo laro mo muna kasi para alam mo yung before and after. Para ramdam mo ba yung upgrades na ginawa natin, di ba? So yun, kung mapapansin nyo rin, di ako ng HPA kasi doon ako sa medyo realistic ng konti. Ayoko naman parang scuba diver na nakikipagbarilan, di ba? So yun, sorry hindi ako against sa ganong community, hindi ako against sa ganong unit, pero yun lang, kaya hindi ako kaya natin gumawa ng HPA, pero hindi ko siya trip. So doon lang tayo sa kasi
gastos din eh. Dahil mahal, tapos, syempre, sustain mo ng hangin nun, diba? Maintenance nun. So, yun, mga o-ring, yun. So, ako, dito lang muna tayo. Tapos, yun nga, yan. Gumastos si bossing. Gumastos. Pero, sinisigurado kong sulit yung gastos niya. Sinisigurado ko yun. Yan, no? Napakaganda, oh. Diba? Kahit ako naglalaro, gusto ko tong ganito unit eh. Oh, sarap na ito, AR. Diba? Diba? Napaka-pogi. Yan, oh. Yan. Diba? Ngayon, kung may mga gusto pa kayong itakel, comment lang kayo, kaya PM nyo ako. Savage Airsoft, yan, ito yung ano natin. Savage Hobby Shop, yan. PM nyo ako, pwede akong magturo sa inyo, pwede tayong mag-share ng knowledge, di ba? So, yun, abangan nyo yung mga susunod pa nating video, no? So, yun, shoutout ulit kay Bossing. Bossing, pwede ka nang pumunta rito at para matesting mo na tong yung bagong baby, no? Yan, no? Napakaganda, no? Napaka-solid. Ngayon guys, regarding ENC, mamaya o sa susunod na mga araw, meron akong bubuin na ENC. Actually, ito ENC to. Ayan. ENC yan. Di ba? Tignan nyo naman yung pagkakabuild dyan. Ayan. Pinapulido na ni Bossing yan. So waiting lang tayo, no? Nasa barko pa si Bossing eh. Ayan, no? Di ba? Oh. Diba? Kupiin mo lang to. Oh. Ayan na. Oh. Diba? Oh. Nakatigil na scope pa yan. So, tapos yung butt stock nya, diba? Nakaseta. Diba? Ayun lang yun eh. Hindi totoo yung sabihin, gusto matipid. Lang ganun. Itong hobby na to parang kumunoy. Although control din kasi baka mamaya eh lumalabis na. Pero ulitin ko nga guys, kagaya ng sabi ko, nasa inyo yun. Tapos pag pumasok ka dito, make sure na jump ka talaga kasi masakit pagka compute ka ng ganito, no? So yun, again guys, kita-kits tayo sa ibang video namin, no? So, kung meron kayong any comment, violent reaction, or gusto kayong magtanong, comment lang kayo. Comment kayo, PM nyo ako, pwede yun. Okay? So, kita-kits tayo susunod guys. Maraming salamat.